Yo, kamusta mga boss? Welcome back nga pala ulit dito sa aking page. So today, meron na naman tayong video na i-review. Pero bago tayo mag-start, mamimigay nga pala ako guys. May nag-sponsor sa atin ng mga sanitizer, no? Para to sa bag, sa shoes, sa caps, at sa kahit ano. Pwede siya sa helmet, pwede siya sa sombrero. At meron din siyang binigay na all-purpose cleaner na pwede sa bag, sa shoes, sa caps, at sa kahit ano pa. At ipapamigay ko to guys sa maswerteng lucky sharer natin at laging sumusuporta sa ating mga video. At mamimigay din ako ng 500 pesos na GCash pang merienda sa mga sumusuporta sa atin, no? So give back tayo ng konti. Mamimigay tayo nito guys at saka ng 500 pesos sa mga sumusuporta sa atin. So let's go, panoorin na natin yung video. Embroidering. Ano yun? Tattoo embroidering. Hindi ka daw makakapasok sa Kingdom ng God kapag marami kang tattoo. Kapag ine-embroidering mo daw yung katawan mo. Binubordahan. Kapag binubordahan mo daw yung katawan mo, hindi ka makakapasok sa langit, no? So ulitin natin. Grabe naman, nagtattoo lang, ginawa ng dirty yung katawan daw, no? So, meron talagang mga ganto, lalo yung mga matatandang relihiyoso, no? Na masyado silang stricto pagdating sa relihiyon nila, na sa sobrang ka-strictuhan nila, akala nila pwede na nilang panghimasukan yung buhay ng iba na non-believers o iba yung paniniwala sa kanila, no? So, ito si ate, sumakay siya ng jeep. Si ate nga pala may mga tattoo, tsaka may mga, alam niyo na, may mga butas sa ilong, may mga butas sa tenga. So, ginudge siya nung mga nakasabay niyang relihiyoso base sa kanyang appearance, no? Ang pangit din ng bungad sa kanya kasi tinanong agad siya na anong religion mo. Tapos tinignan siya mula ulo hanggang paa. Okay, so tuloy natin. Oh! Grabe yun ah. Bars yun ah. Ate, bars yun ah. Hindi daw makakapasok sa langit yung mga nangyengelam ng buhay ng iba. Tama naman. Kasi kahit anong religion, bawal ang chismoso eh. So yan, parang chinichismis niyo si ate harap-harapan eh. So tama, may point si ate doon. So tuloy pa natin. Ang ganda-ganda ni ate, paano mo nasasabing dinudungisan yung katawan? Ang puti-puti, ang ganda-ganda, ang ganda ng ipin, ang ganda ng mukha. No? Parang nakakahiyangan sabihin na dinudumihan niya yung katawan niya na ganyang kaganda eh. Ulitin natin. O ayan o, tingnan mo yung mukha ni ate o. Ayaw ko ba sure kayo makapasok kayo sa sinasabi naman? Okay? May isang may kakapan mo. Hindi ka naman punit ng opinion niya. Basag! Grabe, basag. Hindi ko naman punit ng opinion nyo eh. Grabe. Basag ah. Grabe naman. Ulit. Punit ng opinion niya. Basahin natin. Speechless. Look at me from head to toe with a mean look. Like she was judging my whole self because of my tattoos. Okay. So tinignan daw siya mula ulo hanggang paa, na hinuhusgaan siya dahil marami siyang tattoo, no? So, yun lang. Nanggaling pa talaga sa mga relihiyosong tao yung mga gantong pangyayari, no? Na sila pa yung mismong nagja-judge sa'yo. Kung sino pa talaga yung palaging nasa simbahan, sila pa yung mga ganyan yung ginagawa. So ako, hindi ko nababanggitin kung ano religion ko, no? Pero yung pagiging makatao talaga kasama yun sa pagiging relihiyoso natin eh. Kumbaga baliwala din yung pagiging relihiyoso natin kung masama tayong tao, kung hindi tayo mabuti sa kapwa.
Natutuwa nga yung Diyos kapag gumagawa tayo ng mabuti. So dito sa video ni ate, yung mga matatanda na sumakay ng jeep, no? Wala sila sa lugar para mang-question or mangaral. Na tatanungin kanila kung anong paniniwala mo. Parang masyado namang ano yun. Parang masyado namang foul yun, no? Na wala kayo sa tamang place para mangaral. Tapos ang pangit pa ng bungad mo, no, na dinudungi sa mo yung katawan mo, nilalagyan mo ng tato. Hindi ka makakapasok sa langit dahil marami kang tato. Ako may mga tato din ako, yan. May mga tato din ako. 'Di ba? Pero hindi dahil marami kang tato, masama ka ng tao, kalokohan 'yun. May ganun pa rin talagang mga nag-iisip, lalo yung mga elderly na, yung mga matatanda na. Kumbaga masyado silang strict. O yung sa panahon kasi nila hindi ganun eh. Na parang hindi nila na-enjoy yung kabataan nila na pwede silang magpatato, 'di ba? Kumbaga masyadong strict yung panahon nila. Eh dito kasi sa panahon natin ngayon maluwag na, 'di ba? Kumbaga mas na-enjoy natin yung sarili natin at na-express natin yung sarili natin sa pamamagitan ng tato, 'di ba? At saka ng art. Yan yung mga ginagawa ni ate, para sa kanya masaya siya diyan. Yung mga piercing pag sa babae, no? So, saan ka ba nakakita ng nag-piercing na hindi masaya, no? So, ibig sabihin na i-enjoy nila yung buhay nila sa mga ginagawa nila. At the same time, hindi naman din yun sinabi na bawal. Pero shoutout dito kay ate kasi ginagawa niya yun sa way na may respect pa din siyang magsalita, no? Kumbaga, meron siyang mga, hindi ko naman sinasabi na foul words, pero mga bars. Alam mo yung mga bars? Yung mga pahaging talaga na, no? Diba? Hindi ko na mainihingi opinion nyo eh. O, tama. Diba? Kasi nangangaral ka ng wala sa lugar, kaya ginaganon ka ni ate. So kung may mga ganito tayong senaryo talaga, lalo yung kung matatanda yung mga lumalapit sa atin, i-respeto pa rin natin at the same time, no? Intindihin na lang. Intindihin na lang, huwag ka na sumagot. Kumbaga hindi naman din yan sasagot kapag hindi mo sila kinausap eh. Kunwari, tinanong ka, "Oy boy, ang dami mong tato ha, anong religion mo?" Huwag ka na magsalita. Shut up ka na lang, di ka naman na siguro kukulitin yan pag hindi mo sila sinagot, no? Pero ito kasing si ate, the way na kinakausap siya ng matanda, may respect, so kailangan niya sumagot. So shoutout dito kay ate kasi meron siyang, alam ko sa sarili niya na meron siyang respect. Kaso nga lang, yung kausap niya talaga wala sa lugar. Okay, nasa jeep sila eh. Diba? Tapos bigla kang babasahan ng mga pangaral ng Diyos eh. Kumbaga wala ka sa lugar. Ginagawa yun sa tamang lugar, okay? So yun lang, sa mga gumagawa ng ganito, itigil nyo na to, no? Sana maging mabuting tao tayo sa kapwa kasi yun ang pinaka-importante. Kasi alam ko huhusgahan tayo ng Diyos base sa mga nagawa natin sa lupa. 'Di ba? Kahit gaano tayo ka-relihiyoso, kahit gaano tayo kabanal, kung ano-anong kagaguhan naman yung ginawa natin sa kapwa natin, 'di ba? Wala rin 'yun. Di rin counted 'yun, 'di ba? So minus points tong mga to sa mga ginagawa nila kasi ginajudge nila yung tao base sa appearance, no? Na hindi naman yun yung kailangan eh. So yun lang guys, ito nga pala yung video natin for today, no? Sa mga magla-like and follow nga pala, bibigyan ko nito. Pipili ako sa inyo. Meron pa ako nito marami. So pipili tayo ng bibigyan natin netong mga helmet and cap sanitizer at sa mga shoe sanitizer natin. At saka mga cleaning, yung mga panglinis natin. So mamimigay tayo niyan at saka ng 500 pesos pang merienda sa mga laging sumusuporta dito sa ating page, laging nagko-comment at nag-share. So mag-share tayo ng blessing sa kanila. Maraming salamat sa panonood guys and peace.